Magandang araw mga kaibigan, ito po muli Jason De Asis na inyong mga kasama sa JDA Channel. Tayo po ay magbabahagi ng ilang mga nababasa natin at napapunood sa radyo, telebisyon at ganoon din sa mga pahayagan na ating sinusubaybayan. Ito po mga kaibigan ay napapanood sapagkat ito po ay may kaugnayan sa paggunita ng Communist Party of the Philippines sa kanilang ika-56 na anibersaryo. Alam po ninyo, naninindigan na ang sambayan ng Pilipino sa isang panawagan. Sapat na ang okasyong ito sa halip na sumisimbolo ng pag-unlad o katatagan ay nagbubunyag ng pagkaluma ng isang kilusang nagdulot ng matinding paghihirap sa mga taong sinasabing kanilang pinaglilingkuran. Sa mahigit kalahating siglo, ang Communist Party of the Philippines at ang armadong pakpak nito, yung Armed Wings, ang New People's Army ay nagpakalat ng ideolohiyang makaluma na, lipas na. Yung pong kanilang mga pamamaraan ng karahasan, pangingikil at paniniglang ay nagdulot lamang ng kahirapan sa ekonomiya, pagkawasak ng mga pamilya at paghadlang sa pag-unlad sa ating pong mga kadayunan. Ang ating pong gobyerno sa kabila ng lahat ay nanatiling tapat sa tungkulin nitong protektahan ang mga mamayan at buwagin ang mga mapanirang istruktura nito. Ang mga pagtatangkang magbalik sigla ng Communist Party of the Philippines sa pamamagitan ng tinatawag na rectification movements ay mga desperadong hakbang lamang upang maitago ang bumababang impluwensya nila. Ang kanilang pag-amin ng mga pagkakamali at mga pagkatalo ay hindi tanda ng kababaang loob, kundi isang paraan upang manatili silang makabuluhan. Sa katunayan nga po, yung mga pag-amin nito ay nagpapatunay ng kanilang pagkabigo na makaangkop sa nagbabagong mithiin ng sambayan ng Pilipino, mga mithiin na nakaugat sa kapayapaan, kaunlaran at progreso. Samantala, ang whole of nation approach ng gobyerno ay napatunayang mabisang tugon sa pamamagitan ng tuloy-tuloy na mga programang pangkaunlaran at aktibong pakikilahok sa mga komunidad. Tinutugunan ng gobyerno ang mga matagal nang suliranin na sinasamantala ng CPP upang bigyang katuwiran ang kanilang pag-iral. Ngayon po, malinaw na sa mga tao ang paninilang ng CPP at tinatanggihan na nila ang mga huwad nitong pangako ng pagbabago. Ang kanila po kasing taktika, no? Kaya nga po sinalabasagan terorista. Yung pong revolusyonaryong retorika ng CPP ay palaging kabaliktaran ng kanilang mga ginagawa. Sa halip na itaguyod yung masa, nanghihingi sila ng revolusyonaryong buwis mula sa mga magsasaka at maliliit na negosyo. Sinisila nila ang mga proyektong pang-infrastruktura. Ginigiba po nila yan na naglalayong i-connecta ang mga komunidad at itaas ang antas ng pamumuhay sa mga kanayunan. Ang bawat kalsadang binomba, bawat paralang sinunog at bawat inisyatibang winasak ay patunay ng kanilang layuning panatilihin ang kahirapan ng mga tao sa mga probinsya. Sa kabilang banda, ang gobyerno ng Pilipinas ay masigasig na nagsisigurong walang komunidad ang may iwan. Mula sa pagtatayo ng farm-to-market roads hanggang sa mga programang pangkabuhayan, pinatutunayan ng gobyerno na ang kaunlaran, hindi karahasan, ang sagot sa mga hamon ng lipunan. Alam po ninyo, sa ating pag-obserba, pinupuntiryan ng CPP ang pinaka-vulnerableng mga kabataan. Ano po? Nangangako sila ng layunin at kabayanihan, ngunit nauwi ang mga kabataan ito sa isang siklon ng karahasan na inaagaw ang kanilang kinabukasan. Ang mga pamilya ay naiwan sa pagdadalamhati habang ang kanilang mga anak ay naisasangkot sa isang digmaan na walang pag-asa ng tagumpay. Sa kabilang banda, ang gobyerno ay namumuhunan sa edukasyon, kabuhayan at pagsasanay ng kasanayan na nagbibigay ng mga pagkakataon sa kabataan upang umunlad. Ang mga programa tulad ng mga scholarship sa mga paaralan, sa high school, sa kolehiyo, sa TESDA, at iba pa mga student aid programs sa Department of Education at iba pa ay nagbibigay kapangyarihan sa mga kabataang Pilipino na tuparin ang kanilang mga pangarap nang hindi na kailangang sumali pa sa revolusyon.
ang gobyerno ay nanatiling nakatuon sa pagwawaksi sa impluwensya ng CPP at sa paghatid ng pangmatagalang kapayapaan sa ating bansa. Kaya nga po sa pamamagitan ng pinatibay na pagpapatupad ng batas, pinalakas na operasyon ng intelligence at patuloy na dialogo sa mga lokal na komunidad, itinutulak ng gobyerno ang CPP sa bingit ng kawalang saysay. Kaya nga po ang ating sambayanang Pilipino ay nagsalita na. Tinatanggihan nila ang karahasan, pagpapaibabaw at walang laman ng pangako ng CPP. Malinaw ang landas, pasulong. Ito ay landas ng pagkakaisa, kaunlaran at progreso. Isang kinabukasan kung saan bawat Pilipino ay maaaring mamuhay ng payapa at maunlad. Ilagay natin ang 56 taong pamana ng CPP ng pagtataksil at pagdanak ng dugo sa kasaysayan. Tapos na ang panahon ng revolusyon. Ang panahon ng pagbubuo ng bansa ay narito na. At yan po mga kaibigan, yung ating binabahagi ngayon. Ito po muli si Jason De Asis dito sa JDA Channel. Ugaliing tumutok. Maraming salamat po.